Natagpuan ng walang buhay ang isang lalaki sa loob ng isang simbahan sa Dinalupihan, Bataan habang sa kasagsagan ng Easter Sunday. Habang patay naman sa pamamarilang isang pastor sa Kawayan, Negros Occidental. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isang lalaki ang natagpuang walang malay sa loob mismo ng St. John the Baptist Parish Church sa Barangay San Ramon, Dinalupihan, Bataan, alas 8:40 kagabi ditong Abril 5, 2026. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Dinalupihan Municipal Police Station at MDRRFO at isinugod sa Jose Payubo Jr. Memorial Hospital ang biktima. Subalit idineklara itong dead on arrival ng attending physician. Kinilala ang nasawi na si Rogelio Leonardo alias Ogie na walang permanenteng tirahan. Ayon sa investigasyon, nadiskubre siya ng sakristan na si Tyrone Arellano habang isinasara ang simbahan. Napag-alabad, madalas umanong namamalagi ang biktima sa loob at labas ng simbahan at dati na itong namamasada bilang pedicab driver hanggang sa humina ang kanyang kalusugan. Patuloy ang isinasagawang pagsisikap ng mga otoridad upang matukoy at makontak ang mga kaanak ng nasawi. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang isang pastor at dating miyembro ng Civilian Armed Forces Geographical Unit o CAFGU matapos barilin sa Sitio Nara, Puro 4, Barangay Lumbia, Bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Julieto Pundador, pastor ng Baptist Christian Bible Fellowship at residente ng Barangay Santol, Bayan ng Binalbagan, Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Norberto Barneso, hepe ng Kawayan City Municipal o Kawayan Municipal Police Station, dalawang katao ang nakita ng katawan ng biktima na duguan dahil sa tama ng pamamaril sa ulo at katawan nito. Dinala pa ang biktima sa ospital subalit binawian nito ng buhay. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng kapulisan kung sino ang may kagagawan ng nasabing krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Kantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ng pinagsanib na pwersa ng mga kasunaluhan mula sa 90th Infantry Commando Battalion at Philippine National Police ay isang membro ng New People's Army sa bayan ng Las Navas, Northern Samar. Ayon sa ulat ng 90th Infantry Battalion, ang inaristo ay kinilala sa kanyang pangalan na si Edmond o mas kilala sa kanyang alias na si Lolo Huluklok. Miyembro ito ng Squad 1 Sub-Regional Guerrilla Unit SRGO Amihan sa ilalim ng Sub-Regional Committee Emporium. Matagal nang nagatago ang nasabing akusado mula pa noong March 5 ngayong taon at pinaniniwalaang ding tumakas ito patungong Nueva Ecija bago ito maaresto ng otoridad. Ang nasabing akusado ay mayroong warrant of arrest sa kasong perceived murder dahil sa pananaksak nito sa isang miyembro ng sundalo mula pa rin sa 90th Infantry Commando Battalion noong September 29, taong 2024 sa loob mismo ng Barangay Victory habang ang nasabing sundalo ay nagsasagawa ng Modified Community Support Program. Sa ngayon, ang nasabing miyembro ng New People's Army ay kasalukuyang na nakakulong at muli itong ito-turnover sa korte. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa layuning maproteksyonan at maagapan ang tuluyang pagkawasak ng ecosystem sa municipal waters ng Libak, Sultan Kudarat, itinatag ang Task Force Bantay Dagat na binubuo ng Office of the Municipal Mayor, Concerned Coastal Barangays, Philippine Coast Guard, Maritime Police, 37th IB, Philippine Army at BFAR. Sa panayam ng DZRH kay former Mayor Gerardo Jerias Dilasan, may malaking tsansa po manumbalik ng dahan-dahan ang mga nasirang coral reefs, mangrove at marine plants sa municipal waters ng Libak na siyang pangunahing priority target ng JTF Bantay Dagat. Layunin ng LGU sa pamamagitan ng executive order na mapanumbalik ang fish shelter o payaw. Sa launching ng programa, pinangunahan ito ni Mayor Frederick Celestial. Kasama sina Sangguniang Bayan Erwin Villanueva, SB Joselito de los Reyes, Board Member Soriel Sabio Libatin, Sangguniang Bayan PCL President Jerry Dilasan, MPS Libak Chief of Police Lieutenant Colonel Eliarda, ABC President Fred Celis, Maritime Police Menro, Mami
units at barangay officials led by Chairman Hernan Vegas Dilasan Sr. Ayon kay Councilor Dilasan, kaisa sila sa mabuting layuning ito ni Libak Municipal Mayor Frederick Celestial. Katuwang ang 6 Coastal Barangay Chairman, panawagan ni Dilasan sa BFAR na mas palakasin ang mga ayudang ilalaan sa Fisher Pox ng Coastal Barangays ng Libak. Inihayag naman ni Barangay Tibuan Chairman Herman Vegas Dilasan sa pakikiisa ni M. Farm C. Head and former Barangay Chairman Narciso Mejia Jr. na nakahanda silang ipatupad ang programang ito alang-alang sa malasakit ng LGU sa kalikasan at sa tao. Panawagan naman ni Councilor Dilasan sa mga taong sa pilitang umaakyat sa mga fishing vessel na may maraming huli ng isda na ipairal ang respeto at manatiling mahinahon at hangad ng mga local officials na mapanumbalik o mapanatili ang pag-share sa biyaya ng karagatan. Nangyayari ito dahil sa pahirapan ng pangingisda sa Libak Municipal Waters, dahilan na lumalaki rin ang gastusin ng mga mangingisda na nakakarating na sa mas malalayong fishing ground. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimakutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.